Mga kapuso, lumalabas sa ballistic at autopsy ng mga nasawi sa pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City na mula po sa malayo ang tama ng mga bala sa mga biktima. Nakatakda ring kasuhan ang tiyahin at lolo ng dalawang shooter kung kanino umano galing ang mga ginamit na baril. Nakatutok live si Rafi Tima. Rafi! Emil, natapos na nga ng PNP Regional Forensics Unit 8 ang kanilang ballistics examination at autopsy sa tatlong estudyanteng nasawi sa pamamaril noong Lunes dito sa San Jose National High School. Sa ngayon ay kinukumpleto na lang daw nilang report para maisumite sa mga investigador. Base sa resulta, lumalabas nga na galing sa malayo ang tama ng mga bala sa mga biktima. Indikasyon ng isang random na pamamaril. Mga vital organs din umano ang tinamaan sa mga biktima na nagresulta sa agad nilang pagkamatay. Ayon naman sa hepe ng Philippine National Police ay nakatakda na nga rin ng kasuhan ng pulis na tita ng shooter na si alias Nash ng paglabag sa Revised Penal Code 365 o negligence dahil sa pagpapabaya na makuha ang kanyang service sa firearm. Ito rin ang posibleng ikaso sa lolo ng 15 taong gulang na shooter na nagmamay-ari naman sa kalibre 38 baril. Narito ang pahayag ng hepe ng PNP Regional Office 8 tungkol sa kanilang ginawang eksaminasyon. Sa damit po kasi ng victim, pwede po natin makita doon ang indication ng possible distance, kung malapitan ba or malayo. 3 araw matapos ang pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City, tuloy pa rin ang pag-alala ng mga kaklase, mga guro at magulang sa memorial na itinayo sa campus para kina Nicole, Chris, Lawrence at Yancy. Si Teacher Evita, inalala kung paanong bago ang pamamaril ay tinulungan pa siya ni Chris Lawrence na magpasok ng mga gamit sa mismong silid kung saan nabaril ang dalawang biktima. Nung pagkalapag niya, sabi ko, thank you. Nagsagot pa siya na, thank you ma'am. Parang sabi ko, ito yung tumutulong na, siya na nga yung tumulong, siya pa yung nagpapasalamat. At yun na yung last na nakausap niyo po siya? Yes po. Kaya sabi ko, parang... Kanina, sumailalim na sa psychological first aid sina Teacher Evita para matulungan silang mag-decompress matapos ang malagim na insidente. Ayon sa prinsipal ng eskwelahan, bago pa ang pamamaril, may mga papyaw na raw silang diskusyon kung ano ang gagawin sakaling may makapasok na gunman sa loob ng eskwelahan. Ang turo daw nila sa mga guro, agad isarang pintuan at ilak ito. Bagay na ginawa daw ng karamihan sa mga guro. That is po the instinct of teachers also na pag may mangyaring ganun, dapat nakalak yung pintuan. Siya man pumagitna na raw sa driveway ng eskwelahan nang makitang nagtatakbuhan na ang mga estudyante. Para hindi po mag-stampede, nandyan po ako sa gitna dyan. Blinak ko na po sila para hindi na po sila makapasok because some of the students were rushing already but they were guided by their teachers. Kanina, bumalik sa campus ang bumberong si Fire Officer 2 Ludwig Eric Soza. Siya at isang nakasibilyang pulis ang humuli sa 15 taong gulang na shooter na nagtangkang tumakas matapos ang pamamaril. Yakap ng pasasalamat ang salubong sa kanya ng mga guro. Isa sa maraming itinuturing nilang bayani sa nangyaring pamamaril dito noong Lunes. Kanina nagtungo naman dito sa San Jose National High School si Senador Robin Hood Padilla. Matatanda ang matagalan niyang isinusulong ang mas mababang age of liability para sa mga batang nasasangkot sa krimen. Nagkita pa sila rito ni Tacloban Mayor Alfred Romualdez na naunang nag-ikot dito sa campus para bisitahin ang crime scene. Yan ang latest mula rito sa Tacloban. Emil?